So, lesson 2, the self according to philosophy. So, without further ado, let's proceed to the content of lesson 2, part 2. Okay, so John Locke. So, who is John Locke? An English philosopher and physician, and famous in his concept of tabula rasa, or blank slate, that assumes the nurture side of human development. Tabula rasa, the mind in its hypothetical primary blank or empty state before receiving outside impressions. So, ngayon, sa view of self ni John Locke, so sinasabing, yun nga, tabula rasa, yung concept niya na gano'n. Meaning to say, nung pagkapanganak pa lang natin, tayo ay totally blank. As in, wala tayong namana sa ating mga magulang in terms of their characteristic, like yung ugali, okay, mga ganon, or even yung pag-iisip, the way our parents thinks, na ating possible na mamana, pero dito sa tabula rasa, wala daw ganon. As in, totally blank. Yun ang paniniwala niya, ha? Okay? Siyempre, iba-iba naman ang view. Pero sa tunay na buhay, ano yan, combination of the nurture and the nature. Kasi nga sa kanya, more on the nurture side. Meaning to say, para ma-develop ka mentally, emotionally, ay kailangan ng environment talaga, totally ganon. Okay? Or doon manggagaling yung iyong magiging ugali, behavior, characteristic or traits, etc. Okay. So, kumbaga, ini-invalidate yung mga namana nga sa iyong mga magulang. So, nurture side, more on environment lang siya totally. Whereas, kapag ka nature side, ay mas nakabase dun sa kung ano yung namana mo sa iyong mga magulang. Parang ganun. Pero sa tunay nga na buhay, dapat yan ay balance, nurture and nature. Or sabihin na natin combination of the two, yung development ng isang tao. Okay? So, pero sa kanya nga, kay John Locke, more on focus niya ay nurture side. Dahil nga, totally blank nung pagkapanganak. Blank yung isipan, utak ng bata, nung sanggol. Okay? Walang namana. Totally. So, the self according to Locke is consciousness. Okay. Yun ang pinakatandaan niyo, ha? Pinaka-emphasis ng kanyang view of self, according to him, kay John Locke, is consciousness. In his essay entitled On Personal Identity, from his most famous work, Essay Concerning Human Understanding, he discussed the reflective analysis of how an individual may experience the self in everyday living. He provided the following key points. So una, to discover the nature of personal identity, it is important to find out what it means to be a person. Kumbaga, magiging aware, conscious ka kung ano ka ba talaga or ano ba talaga yung meaning ng iyong pagkatao or what, So, something like that. Kumbaga, pinaka-idea lang naman nga dyan sa view of self na dyan lang is yung consciousness para matukoy mo yung iyong identity ay nakabase yan sa kung paano ka ka-conscious sa sarili mo. Parang ganun, Okay? It is important to find out what it means to be a person. Okay? So next, a person is a thinking, intelligent being who has the abilities to reason and to reflect. Okay? So given na naman siya, Kasi nga ang focus ni John Locke is yung ating awareness, yung ating consciousness, so which is related sa ating thinking process, mga ganon. Kaya nga, sabi ko nga is that what separate us from other creature like hayop na aso, pusa, or kung anumang hayop, So, mas nakakapag-isip tayo ng rationally, reasonably. Diba, mga ganon. A person is a thinking, intelligent being who has the abilities to reason and to reflect. So, ganon. Given na yan. Next, a person is also someone who considers themselves to be the same thing in different times and different places. So, regardless kung ano yung context or situation,
So, ikaw pa rin yun. Ano? Something like that. Next, number 4, para mabilis. Consciousness as being aware that we are thinking always accompanies thinking and is an essential part of the thinking process. Okay? Kaya nga, ganun yung question. Does consciousness always accompany the thinking process? Ulitin ko lang ha. Does consciousness always accompany the thinking process? Ibig sabihin, kapag ka daw ikaw ay nag-iisip, lagi bang may kalakip na dapat ikaw ay aware sa iyong pag-iisip na yon or hindi? So, let's say for example, when we see, hear, smell, taste, feel, or meditate, or anything we do, so we know that we do so. Thus, it is always as to our present sensation and perception. And by this, everyone is to himself that which he calls self. Sige, bigyan natin ng practical na example na para mas maganda. So, halimbawa, ikaw ay mayroong talent when it comes sa pagluluto and naatasan ka ng iyong magulang na magluto for the meantime or pansamantala ng adobong manok. Merong ingredients na kahanda na, lulutuin mo na lang. Dahil nga nagkataon na busy ang nanay mo, ay naatasan na one time ikaw ang pinagluto. Ngayon, we're talking about consciousness always accompany the thinking process. Does consciousness always accompany the thinking process? So, the thing is ganito. Nung nagluluto ka ng adobong manok, syempre binabalance mo, yung lasa. Through the use of your sense of taste, and syempre sense of sight, kasi kailangan mo tingnan din. Syempre yung niluluto mo. Pero pangunahin diyan is yung taste, yung lasa, Ngayon, nalasahan mo, parang masyado yatang maalat. Or what? Okay, kailangan kong bawasan or dagdagan ng tubig, So, something like that. Para makomplement yung lasa. In that way, makikita natin yung connection ng consciousness dun sa ating thinking. Na nagiging aware tayo sa kung ano yung ating kinagawa and therefore, consciousness accompany the thinking process. Okay? So, ganun yun. Yun ay sarili ko lang interpretation paliwanag okay? Based dito sa nakalagay na consciousness as being aware that we are thinking. Always accompanies thinking and is an essential part of the thinking process. Aware ka na nilagyan mo ng mas maraming tubig para hindi masyadong maalat yung adobo, mga ganon, using your senses, okay, na sense of taste, mga ganon, and sense of sight, So, conscious ka, aware ka, okay, na nag-accompany sa iyong thinking na inisip mo na ito yung tamang gawin. Alright? Okay na. So, next, ang consciousness makes possible our belief that we are the same identity in different times and different places. Parang same idea lang ito ng number 3, Hindi ko lang bakit parang inulit lang siya, Okay, pero sige, explain pa rin natin. Kumbaga, ang tanong is, that consciousness is necessary for us to have a unified self-identity in different times and places. So, think about this, You consider yourself to be the same self who was studying last night, attending a party at a friend's house 2 weeks ago, and taking a vacation last summer. How can you be sure it's the same self in all this situation? Because of your consciousness of being the same self in all of these different contexts. So, meaning to say, regardless kung ano yung situation, kung nasaan ka, kung anong oras na ganon, na, alam ba, ikaw ay nasa galaan, ikaw pala ay nasa galaan during that time, or ikaw pala ay re-review, sa gabi, para sa exam kinabukasan. So, regardless of the circumstances, ikaw pa rin yun dahil meron kang awareness, conscious ka sa iyong ginagawa. Okay? Pero kung titingnan natin, how about those people
na malakas yung tama when it comes sa, halimbawa lang to ibang bagay to. Naisip ko lang. Malakas yung tama sa sa paglalasing. 'Di ba? Pagka nalasing, nung nag-inom siya, malakas yung tama. Ay ngayon, masasabi niya na, hindi ako conscious, hindi ako aware sa kung ano yung nangyari kagabi. Ano ba yung nagawa ko kagabi? Kumbaga, nung nahulasan, na-realize niya na parang may mali yata akong nagawa, parang hindi siya conscious, hindi siya aware. So, ibang usap na yon kapag ka ganun, Kumbaga, hindi ka conscious, sa iyong pinagagagawa. Okay? Kasi nga, dahil ng, di ba, alak, or minsan, yung iba, yung worse, extreme na yung mga, bawal na, pinagbabawal na gamot, mga ganun. Kumbaga, hindi na sila conscious doon sa kung ano yung kanilang ginawa, So, ayun. The bottom line of this theory on self is that self is not tied to any particular body or substance. It only exists in other times and places because of the memory of those experiences. Meaning to say, nakadepende sa kung nasaan ka, sa memory na nabuo, experiences, and dun sa gaano ka ka-aware on that particular situation. Parang ganun. Yung gustong ipatungkol ni John Locke sa kanyang view of self. Okay na? So, next. Ito naman tayo kay David Hume. So, sino naman si David Hume? He was a Scottish philosopher and also an empiricist. So, empiricism is the school of thought that espouses the idea that knowledge can only be attained or knowledge can only be possible if it is sense and experience. Man can only attain knowledge by experiencing. What does it mean? So, kumbaga, saka pa lang natin mapapaniwalaan, halimbawa lang in practical example, saka pa lang mapapaniwalaan ang isang bagay kapag mismo natin nakita. To see is to believe, Or saka pa lang natin magigain yung knowledge kapag mismo sa paggamit ng ating different senses. So, let's say for example, siguro may share ko lang to sa inyo. 'Di ba, maraming mga scientists, mga philosopher, ay hindi naniniwala na may Diyos. Kasi hindi nila nakikita personally. So ngayon, one time, merong kwento. May professor and a student. And yung student nagtanong, tumaas ng kamay, and sabi niya is, Sir, does God exist? And sabi ng professor, yes, God exists. And then sabi ng student, can you see God? And sabi ng professor, no. Okay? And then follow-up question ng student, can you touch God? Ang sabi ng professor, no. And then sabi uli ng student, or kumbaga follow-up question, is, can you hear God? Sabi ng professor, no. Tapos, ang sabi naman ng student, therefore, God does not exist. So, ganon. Ngayon, bumaling naman itong professor. Ang sabi niya is, can you see your brain? Sabi ng student, no. Tapos, sabi ng professor, can you touch your brain? Sabi ng student, no. Okay? Can you hear your brain? Sabi ng professor dun sa student. Okay, sabi ng student is no. And then sabi ng professor, therefore, you have no brain. Sabi dun sa student. Kasi nga, hindi mo nagamit yung senses mo na nakita mo, yung iyong brain, na-touch mo yung brain mo, therefore, wala kang brain. Yan ang sabi. Kasi nga, analogy dun sa existence of God, na porket ba na hindi mo nakita ang God personally, ay hindi na siya nag-exist? Porket ba na hindi mo napakinggan ng Diyos, literally, ay hindi na siya nag-exist? Di ba? Mga ganon. So, kumbaga, kinonekta lang natin yung mga ganong bagay. So, yun pala yung empiricism. Saka ka palang maniniwala kapag ka mismo mong naranasan, na experience or gamit yung iyong different senses, yun pala yun. Kapag ka sinabi nating empiricist. Okay? Ito lang personal na experience ko lang. May share ko lang sa inyo mga student. And first time ko lang ito ma-share din Nung bata pa ako, let's say mga 7 years old,
Kumbaga, syempre una, hindi ako naniniwala na may multo. Okay, mga ganon or something. Then one time, doon sa aming tinitirahan, parang medyo haunted kasi yun sa Pampanga. Nakakita ako ng actual na multo. Kumbaga madaling araw, baka mga 2, 3 a.m. yun or something. Ay, kumbaga literal na parang lumulutang siya, parang maliwanag, ano, pagkakatanda ko based sa aking memory. And, syempre, madilim na nun. Patay na ang ilaw, tapos tulog na ang mga kapamilya ko. Ay, mga 7 years old yata ako nun, 8 years old, something like that. Basta, bata pa ako talaga nun. And then, nung nakita ko yon, parang nag-uusap yung multo na hindi ko maintindihan yung language. Hindi ko alam eh. So, nakalutang sila. Nakalutang, ano, yung mga ganun. Naalala ko lang, as in, literal yon. And then, because of that, nag-open up sa akin kaisipan na, ang multo ay totoo talaga kasi actual kong nakita. Yung mga ganon. So, ganun pala yan, no? Alright? Ay ngayon, kung akong tatanungin ngayon kung naniniwala pa rin ba ako sa multo, given the fact na nung bata ako ay actual kong nakita, parang, ewan, parang medyo nangamba na, ano? Kasi nga, ano minsan pagka medyo nakakagain ng knowledge, parang nag-iiba yung parang, ano mo yung parang view mo sa iba't ibang mga bagay. Pero naniniwala naman ako sa mga God, syempre naman. Spiritual things, ano. And, sige, naniniwala ako sa multo. So, ganon. Pero more on ano siya, yung parang bad spirit pagka multo. So, yun, ganon. Ganon na lang. Ano, para safe yung aking masabi. Ano? Naniniwala ako na may multo pero bad spirit siya. Ano? Okay. So, anyway, next. Okay na tayo dyan. Na-share ko lang sa inyo. Ha? So, ngayon dito, his claim about self is quite controversial because he assumed that there is no self. In his essay entitled On Personal Identity, he said that if we carefully examine the contents of our experience, we find that there are only two distinct entities, impression and ideas. Impression are the basic sensation of our experience, the elemental data of our minds, pain, pleasure, heat, cold, happiness, grief, fear, exhilaration, and so on. So, pagka sinabi nating impression, ito yung parang meron kang direct experience doon sa isang bagay using your senses. Let's say for example, ito naman, madali lang naman ito ma-explain, ano? Let's say for example, nagluluto ka or nagpapainit ka ng tubig sa takore, no? Ganon, etc. Ay ngayon, one time, accidentally mong nahawakan yung sa takore, no? Ay mainit yon. Siyempre, nagpapainit ka ng tubig para magkape. And yung na-feel mo is pain. Siyempre, umaray ka nung nahipo mo yung mainit. Alam naman, tumawa ka nung ikaw nahipo mo yung mainit, ay di baliw ka na nun. Joke lang. Pero siyempre naman automatic na pagka nahipo natin yung something masakit, aaray tayo. Normal lang yun. So, yun yung parang direct experience mo na tinatawag nating impression. Basic sensation of our experience. And now, ito namang ideas are copies of impression that include thoughts and images that are built up from our primary impression through a variety of relationships. But because they are derivative copies of impressions, they are once removed from reality. What does it mean? Yung ideas, let's say for example, yun nga, copies of impression lang siya. Yung iniisip lang natin. Let's say for example, kayo mga student, may crush. Diba? May crush ka sa iyong kaklaseng isa. Or may crush ka doon sa isang taga-ibang block or may crush ka doon sa ibang taga-ibang course, ano? So, normal lang naman yan, mga crush-crush na yan pagka mga edad ninyo, no? Okay. So, ngayon, ang idea is that ikaw bilang may crush doon sa isang tao, ay isip-isipin mo siya. Kumbaga, magpe-play sa iyong mind na siya ay kasama mo, nakakausap mo siya, okay, mga ganon. Kumbaga, nabuo na yung memories sa iyong utak. Pero sa tunay na buhay, ay hindi pa naman nangyayari yon. Kumbaga, more on, ano ba yung fantasy lang or ideas lang talaga siya. Kasi nga, copies of impression lang siya. Okay? So, ganun pala yon, ano? Yon. Sige, next. Okay na? Dito naman tayo.
Hume considered that the self does not exist because all of the experiences that a person may have are just perception, and this includes the perception of self. None of these perceptions resemble a unified and permanent self-identity that exists over time. What does it mean? Halimbawa, ganito ang ating halimbawa dyan. So, meron kang kaibigan. And then one time, um, bumili ka ng mangga na Indian mango kasamang iyong friend. Tapos, yun nga, isang piraso, kumain, kinagatan mo yung mangga na Indian mango kulay green. Ha? Okay? And then, ang sabi mo, friends, kailangan ko ng asin kasi masyadong maasim itong green mango, Indian mango, halimbawa, o ganon. So, yun ang sabi mo kasi medyo hilaw. And then, tinikman naman ng friend mo, kinagatan din sa kabila, yung mangga. And then, ang sabi ng friend mo, oo nga, friend, itong manggang ito na kulay green na Indian mango, dahil parang hilaw pa, ay masyado siyang maasim. Kailangan talaga ng asin. Okay? And because of that, align yung inyong paniniwala or align yung inyong perception dun sa object na mangga na yon. And therefore, nag-e-exist siya. Whereas, kapag ka pinag-explain natin ang sarili natin sa ibang tao, kaiba yung tingin natin. At kaiba ang tingin ng ibang tao sa atin. Halimbawa, sabi mo sa friend mo, friend, ano ba ang tingin mo sa akin? In the first place, ang tingin mo sa sarili mo is mabait ka. Okay, sabi mo mabait ka and mapagpasensyang tao. Pero sabi ng friends mo, magagalitin ka naman eh. Something hindi naman maayos yung ugali mo eh. Okay, mga ganon. Kumbaga nakikita natin na since hindi align yung interpretation mo sa sarili mo as compared sa interpretation ng ibang tao sa sarili mo, therefore, hindi nag-exist yung self. Yung pala yun, ang ibig sabihin ni David Hume, na none of this perception resemble a unified and permanent self-identity that exists over time. Whereas kapag yung mga object, katulad ng mangga, or kung ano man, kumbaga same yung ating perception. Therefore, nag-exist sila. Pero yung self, hindi same. Nag-iiba. Therefore, hindi sila or hindi nag-exist yung self. There is no self. Pero according yung kay David Hume, okay, hindi naman yun sa akin. Yan naman ay pinaliwanag ko lang. Okay? Yun ang kanyang interpretation. So, I hope maliwanag na sa inyo. Hume explained that the self is being experienced by an individual is nothing but a kind of fictional self. Human created an imaginary creature which is not real. Fictional self is created to unify the mental events and introduce order into an individual lives, but this self has no real existence. Okay na? So, kay David Hume, next na tayo. Sigmund Freud. So, sino naman tong Sigmund Freud? Sige, dire-diretso na natin kasi 1 hour lang yung allotted time ko para dito sa discussion na ito. So, Sigmund Freud, a well-known Austrian psychologist and considered as the father of psychoanalysis. Pagka sinabi natin psychoanalysis, parang ang origins niya is yung ating unconscious mind. Meaning to say, ang purpose ng psychoanalytic therapy is maging conscious yung galing sa ating unconscious mind. So bakit? Kasi nga, para bang pinatutungkulan na maging healthy tayo. Alam ba, kapag ka nagte-therapy, sa psychology ito alam ba, may traumatic event or experiences. So sa psychoanalysis, komplikado na ginagawa na tinatap yung unconscious memories natin, okay, pinaparecall, etc. At kung ano man, and maging conscious siya. Kumbaga, for the sake of therapy, mga ganun. Yun ang sa psychoanalysis. Pwede kayo mag-research, kung gusto nyong mas malaman pa kung ano yung psychoanalysis. So, his influence in psychology and therapy
is dominant and popular in the 20th to 21st century. Actually, isa sa pinakakilala kapag ka sinabing psychology. So, si Sigmund Freud. The dualistic view of self by Freud involves the conscious self and unconscious self. The conscious self is governed by reality principle. The self is rational, practical, and appropriate to the social environment. The conscious self has the task of controlling the constant pressures of the conscious self, unconscious self, as its primitive impulses continually seek for immediate discharge. So, itong conscious self natin, ito tayo ngayon. Reality principle. Kung ano ang ating dinedecide na gawin or ina-act right now, right here. So, yun yung ating conscious self. Ano? So, yun, rational, practical, and appropriate to the social environment. Whereas itong unconscious self natin, sige, basahin ko lang, is governed by pleasure principle. It is the self that is aggressive, destructive, and unrealistic and instinctual. Meaning to say, ito yung mga automatic response ng ating sarili kung saan kailangan natin masatisfy. Let's say for example, kahit na lang yung pagkain. So, automatic, kakain tayo. No? Mga ganon. Pero sa ibang mga bagay na something negative, yung mga aggressiveness or aggression, destructiveness, mga ganon, may mga times, halimbawa, naka-experience tayo ng something bad. Halimbawa, dun sa taong yon. Ngayon, kahit hindi mo man na consciously na iniisip, pero automatic na ang iyong approach sa kanya is something bad. Kasi nga may memories ka sa kanya na something na hindi maganda. Parang ganon. Yun ay nakapaloob sa iyong unconscious mind. So, automatic, na ganon. So, anyway, both approach self needs immediate gratification and reduction of tensions to optimal levels. And the goal of every individual is to make unconscious conscious. Ngayon dito na tayo, So, sa nakalagay dito, Freud proposed of how mind works. He called this as provinces or structures of the mind. By illustrating the tip of the iceberg, which according to him represent conscious awareness, which characterize the person in dealing with the external world. The observable behavior, however, is further controlled by the workings of the subconscious unconscious mind. So, ganito yan. Meron tayong unconscious or subconscious which is related to each other. So, dito na lang sa subconscious. Serves as the repository of past experiences, repressed memories, fantasies, and urges. Halimbawa, may mga times na kapag kayo ay nanonood ng TV or sa YouTube video, kumbaga hindi maiwasan na nagpa-flash yung advertisements, or commercial. So, nagtataka kayo, bakit paulit-ulit itong commercial na ito or advertisement? Yung pala, ang purpose niyan ay para ma-introject sa inyong mind, okay? Ma-persuade kayo, masanay kayo, na, kumbaga, mapakinggan yung ganong ads. And in that way, unconsciously or subconsciously, tatangkilikin nyo yung ganong product. Ganon pala yun, Kaya pala may mga paulit-ulit na commercial kahit nasusuka ka ng pakinggan or panoorin, ay kaya pala ganon, ay sapagkat para tangkilikin mo yung kanilang product. Okay? Unconsciously. Kumbaga, may mga times na automatic na napapabili ka ng ganong product. Okay? Kasi nga, dahil ikaw ay kumbaga na diktahan ng iyong unconscious mind. May mga ganong times, alam ba, hindi mo naman kailangan. Bakit mo binili yon? Kasi dahil nakita mo lang paulit-ulit or what, kung saan. Parang umano ka sa uso. Di ba may mga ganon? Pagka ikaw ay sumasabay sa uso. I mean, unconsciously na sumasabay ka sa uso. Okay? Nabili ka rin ng kung ano man or something. Mga ganon. So, anyway, next. Okay na tayo dyan,
So, dito naman tayo sa the three provinces of the mind. So, tatlo yan. We have the id, ego, and superego. So, una, id. This is primarily based on the pleasure principle. It demands immediate satisfaction and is not hindered by societal expectation. So, kumbaga, ang tinitingnan sa id, yun nga, yung mga immediate satisfaction and nakabase siya more on unconscious. Meaning to say, automatic. Alam ba, kapag ka ikaw ay nagugutom, di ba? Automatic na kailangan mo ng pagkain para mapunan yung iyong pangangailangan na ikaw ay nagugutom. Di ba? Or kapag ka nauuhaw ka, mga ganon. Pero may mga instances, in terms of the id, na masyadong dominant itong id sa atin. Ibig sabihin, yung pleasure principle side natin, let's say for example, ganito, mas nasusunod yung sarili nating kagustuhan or sarili nating desire, May mga times na ganun. Alam ba, pagka kausap mo, magulang mo, okay, hindi ka sumunod, and mas sinunod mo kung ano yung gusto mo. So, ang mangyayari dyan, more on, ang gumana is yung inyong id, pagka ganyan. Alam ba, gagala ka, ay hindi ka pinayagan, pero sumigi ka pa rin. Okay, unconsciously kasi na himok ka ng iyong friends, sumama ka sa kanya, ay gabi na, di ba? So, id yung mas nanaig, pagka ganun. Tapos, ego, the structure that is primarily based on the reality principle. This mediates between the impulses of the id and restraint of the superego. Ito yung nasa gitna. Ito ka ngayon na pwede mong ma-access, okay, kung ano man. Ibig sabihin, ito yung nagkocontrol sa superego and id. Halimbawa, sa ego, ay ano ba ang ating masasabi? Sige, bago ko pala bigyan ng example yan, paliwanag ko muna ang superego. So, superego, this is primarily dependent on learning the difference between right and wrong. Thus, it is called moral principle. Morality of action is largely dependent on childhood upbringing, particularly on rewards and punishment. So, ang superego is more on talagang morally upright, or mas sinusunod mo kung ano talaga yung tama, kahit minsan hindi na nagiging healthy. Di ka may mga times na gano'n, yung bang masyado kang, mas sinusunod mo yung superego. Alam ba, nagre-review ka, may exam kinabukasan. Ngayon, ang goal mo is maging top 1. Or sabihin na natin ma-perfect yung exam. Kumbaga, minsan nagiging unrealistic na ito, todo mo yung pagre-review, magdamag, magre-review ka. Hindi ko lang kung may ganun sa inyo. So, kumbaga, mas gumagana yung super ego mo doon, Parang masyado naman, Pero kung ating i-relate, doon sa morality, itong super ego, nadidistinguish mo kung ano yung tama at mali, At mas gumagana, syempre, kung ano yung dapat na gawin, which is yung tama. Pero minsan nga, mas sumasagad kasi. Kaya nga super ego eh. Alright? So, ngayon ganito. Based dun sa research, sinasabi na at the age of 5, dun daw nagsisimula na ma-develop yung ating morality, moral standard. Meaning to say, dun na nagsisimula na maging aware tayo kung tama ba ang ginagawa natin or mali. Whereas kapag ka 5 years old pa baba, totally hindi pa nila alam na kung mali bang ginagawa nila or tama. Whereas ang 5 years old, simula doon, dyan na nag-start. Start pa lamang naman, Okay? Yung parang basic na pagkakaalam ng moral standard, So, yan. So, morality, yung pinag-uusapan natin dyan. So, at saka, dahil din yan, syempre, doon sa kung ikaw'y bata pa, nagkakaroon ng punishment, Pinapalo ka or pinagsasabihan ka. Pero ngayong generation, more on pagsasabi na lang yata, Okay? Or pagmumura. Pero sa tunay na buhay, ganito based sa research, hindi ko alam kung ano yung approach ng magulang sa inyo nung kayo bata pa sa paraan ng pagdidisiplina sa inyo. Kung ang inyong magulang ba ay pinapalo kayo physically,
or verbally na lang na minumura, ganon, di ba? Ito ha, based sa research, delikado yung verbal abuse. Ibig sabihin, kumbaga, nung bata ka pa ay nabusog ka sa mga pagmumura, hanggang sa kinalakihan mo, ganon, then automatic, puro mura yung bukang bibig mo, and also puro negative or what, ano? Kasi nga ganon or verbal kasi yung naranasan na something na pagdidisiplina. Whereas kapag corporal punishment, pero yung tama lang dapat na palo, hindi naman sobrang palo, ano, na physical. Yung tama lang na palo, na hampas, ano. Okay? Diba, tapik, ano, or what, ano. Mga ganun. Okay lang naman yun. So, para sa akin based dun sa research, mas okay naman siya, no? So, yun. Ano kasi nga iba yung, ano ngayon, times ngayon, at iba yung times noon. Pero hindi na natin pagkumpara at iba-iba naman tayo ng strength and weaknesses. Kasi, di ba, kung titingnan natin kayo, iba yung generation nyo sa generation ko. Kasi nga, generation ko is that, nung panahon ko is that, ano, yung nakaranas ako ng sobrang palo, ano, na physical. Yung 100 times, alam ba, nakagawa ako ng kasalanan. Ang ginagawa ng aking magulang is, papaluin ako 100 times. Bibilangan ako, literal yon. Pero hindi naman sa inano ko yung magulang ko. Yan naman ay ano lang, parang memories ko lang na parang normal na or what, ano. Pero pagka naman sobrang palo, eh mali na. Yung tipong dumudugo na or what, ano. Mali na yun. Okay? Dapat tama lang yung palo. Yung tamang hampas lang, ano. Pero yung mga 100 times, mali na rin yun actually. Parang ano na yun physical abuse. Pero ayun, parang ang point ko lang is ano, iba talaga yung pagdidisiplina nun kumpara ngayon. Okay, anyway, so, ayun, yung id, ego, superego, no? Yung ego nagko-control dun sa id and superego. Binabalance niya, no? Yung kaisipan mo. Kumbaga yung id, para siyang devil. Hindi. Pero hindi naman ganun totally. Ano lang, representation. Kumbaga sa cartoon, yung id mo nasa kaliwang balikat mo. Yung parang devil. Tapos yung superego, nasa kanang balikat mo, yung anghel. Tapos yung ego, ikaw yung nasa gitna, yung mukha mo, di ba? Kung magde-decide kung ano yung susundin mo. Parang ganun, ha? Yan. Ngayon, may mga times na sinasabi ng ibang tao na ego, masyadong mataas yung ego mo. So, pagka ganun, ibig sabihin lang yun, ay, so, ano yun ang self-centered ka, masyado kang egoistic, masyado kang nakatuon lang sa sarili mong kalagayan or what, ano, mga ganun. Or masyado lang sarili yung gusto mong favorable sa'yo, no? Wala kang pakalam sa iba, mga ganun. Masyado kang egoistic. Yun na yun, pagka egoistic ka. Hindi na rin nagiging balance kapag ka ganun, di ba? Okay? Puro ka na lang sarili. So next, according to Freud, there are two kinds of instinct that drive individual behavior. The eros or the life instinct. Medyo napapatagal pa lang discussion ko. Sige, bilisan ko na nga, no? So, nakalagay dito, the eros or the life instinct and the thanatos of the death instinct. So, the energy of eros is called libido and includes urges necessary for individual and species survivor like thirst, hunger, and sex. So, kumbaga sa eros, ito yung, kumbaga, basic na pangailangan natin, okay, para mabuhay. Let's say, for example, pagkain, pag-inom. At sa mga matatanda, ano, or may mga asawa, ayan, sex. So, energy of eros is called libido. Diba? Libido ay parang libog. Pero yun ang katawagan dyan. So, para daw tayo ay mabuhay, eros ang tawag doon, life instinct. Whereas dito, in case that human behavior is directed toward destruction in the form of aggression and violence, such are, such are the manifestation of thanatos. Ibig sabihin, nahimo kang gumawa ng masama, ano? Okay, aggression, violence. Let's say, for example, ano, yung death instinct, at sabihin mo na, alam ba, yung isang kriminal, sabihin niya, nakapagnakaw ako kasi yung aking family ay wala kaming trabaho or what, ano, kulang sa pera, dahil sa kahirapan ng buhay, may mga ganon. Nakagawa ng masama. Okay? Ng violente, no? Or what, ano? Pero hindi siya justifiable na porket nasa estado ka ng buhay na hindi maganda, gagawa ka ng masama. So yan, paglilinaw lang ha, syempre naman. Given na naman yan at alam niya na naman yan.
Okay? So, yan. The next and the last. Okay, so dito na tayo, Gilbert Ryle. So, sino si Gilbert Ryle? A British analytical philosopher. He was an important figure in the field of linguistic analysis, which focused on the solving of philosophical puzzles through an analysis of language. Actually, the purpose of linguistic analysis is to discover identifiable facts about language. So, it is also a scientific analysis of a language sample. This can be useful to those who want to learn a language or translate from one language to another. Meaning to say, sa linguistic analysis, pwede siyang makatulong kapag gusto mong mag-aral ng different language, ano? Mga ganon. Titingnan mo yung mga root words, tunog ng salita, mga spelling, mga ganon. Okay? Pero hindi yan yung focus natin. Ang focus natin yung view of self ni Gilbert Ryle. Now, according to Ryle, the self is best understood as a pattern of behavior. The tendency or disposition for a person to behave in a certain way in certain circumstances. Meaning to say, nadidefine yung ating self based sa pattern ng behavior na ating pinapakita. So parang ganon, no? Based sa behavior mo, so yun yung nagde-define kung sino ka. So ganon ha, or kung ano yung self mo. So he opposed the notable ideas of the previous philosophers and even claimed that those were results of confused conceptual thinking he termed category mistake. So what does it mean? Meron tayong paniniwala or meron paniniwala yung ibang mga philosophers, 'di ba, na nahati sa mind and body katulad ni Rene Descartes, ano? Mind and body, mga ganon, body and soul, okay, kung ano pa man, ano? Pero para kay Gilbert Ryle, it is a category mistake. Hindi natin pwedeng paghiwalayin, let's say for example, ang mind at saka body. So, yun, yung mga ganong bagay, ano? Yung ating binabanggit. Mind and body are not two separate entities. So, magkasama siya. Okay? The category mistake happens when we speak about the self as something independent of the physical body, a purely mental entity existing in time but not in space. Dagdagan ko lang yung paliwanag ha. Ito ay based kay Gilbert Ryle, we are all just a bundle of behaviors caused by the physical workings of the body. I repeat, we are all just a bundle of behaviors caused by the physical workings of the body. Ngayon, paglilinaw lang din ano, doon sa kanyang view of self ni Gilbert Ryle. Di ba sabi niya is a pattern of behavior. So, ganito yung parang pagkaka-illustrate din niya eh. So, halimbawa, hindi mo daw mahanap yung iyong self. Okay? Halimbawa, ganito. Meron kang kaibigan. And yung kaibigan mo ay taga University of Batangas. Halimbawa lang to ha. Kasi ikaw ay taga Batangas State University. Ngayon, one time, sabi ng iyong kaibigan, tropa, samahan mo naman ako minsan, ano? Dito sa amin, sa University of Batangas, nang makita mo rin yung aming school, university. Sabi sa iyo ng tropa mo, ganon. Okay? Sabi ng iyong kaibigan. And then, pagkapunta mo doon, hinanap mo ngayon yung University of Batangas, ano? And then, pagkapasok mo, nakita mo yung gwardiya. Siyempre, una pa lang, ano? And then, nakita mo yung mga infrastructure, mga buildings, ano, mga faculty, ano? Okay? Gymnasium, library, CR, mga ganon. Kumbaga, hinanap mo yung university. Okay? Pero hindi mo nahanap. Ang nahanap mo lang yung part ng university. Na the same idea, doon sa sinasabi ni Gilbert Ryle, na hindi mo daw mahanap yung iyong self.
Ang mahanap mo laang yung part ng iyong self na bumubuo kung sino ka. Kumbaga, ano na yan? Kumbaga as a whole, yung self, yung body, soul, mind, and body. Hindi siya pwedeng ipaghiwalay. Kasi nga, part yan ng self. Okay? Hindi mo mahanap yung self itself, okay? But yung part ng self, mahanap mo. According kay Gilbert Ryle. So, ganun pala yun, Okay? Ganun yung pagpapaliwanag dyan. Okay, so, ayun lang yung ating discussion, about dun sa second part ng the self according to philosophy.